Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin na yung isang amulet na nakita sa bansang Turkey na merong depiction ni King Solomon. So according sa mga nagsaliksik, ang amulet nito ay mula pa sa 5th century CE. So biruin nyo, sobrang tagal na, 2024 na ngayon, tapos yun 5th century pa. So, pag-usapan natin yan ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo akong lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga migs, ito po yung hitsura ng amulet na nakita o na-unearth o na-discover. So sa mga religious o di kaya naman sa mga aficionado ng mga anting-anting, I'm sure kilala nyo si King Solomon. Yung pinakamatalino na may hawak ng 72 demons na papasunod niya. Pero ang amulet na ito ay iba. So si King Solomon naka-depict dito or nakaguhit dito sa amulet na ito. So meron siyang hawak na sibat na inaamba niya sa isang papahiga na demonyo o devil. So may malaking possibilities na dito nangopya ang Katoliko na simbahan para sa kanilang depiction ni San Miguel. Pero in reality, according sa evidence na unearth, so si King Solomon po ang talagang nandoon, hindi si San Miguel. So yung nanghawak ng sibat si King Solomon, yun yung nasa harapan ng amulet na yun. At sa likod naman, nandoon yung mga pangalan ng mga anghel. Si San Gabriel, si Israfel. Israfel means sa Catholic yan or sa mga Christian is Raphael yan. Tapos nandoon syempre si Saint Michael. And then yung si Azrael. So si Azrael po, kung ihambing natin siya sa Pinoy occult, parang siya si Nunong Kamatayan. Siya yung kumakaluwit sa mga devil. Pero dito sa Pilipinas, iba yung kwento nila. Kasi yung kwento sa Pilipinas, yung tatlong persona sa anyong kamatayan o sa pangalan nilang kamatayan, sumapi sila kay San Miguel. At si San Miguel, so nag-anyong Nunong Kamatayan, yun yung kumalawit kay Lucy or kay Luzbel. Yan yung kwento dito sa Pilipinas ha. Pero kung pagbabasihan natin yung amulet na yan, so iba talaga ang pinagmula ng kwento. So si King Solomon talaga ang sisibat sa demonyo. Ang mga Pilipino kasi gaya-gaya eh. At I'm sure mas nauna itong amulet na ito kaysa sa LNK ng Pilipinas. Kasi ang amulet na ito, 5th century CE pa. At saka huwag kayong maniwala dyan sa mga maestro-maestro sa YouTube. Mali naman yung tinuturo nila. Yung debosyon kay Nunong Kamatayan. Yung dasal nila, Virurukam. Hindi naman Virurukam yan. Ibang entity na natatawag nyo dyan. Hindi yan Virurukam. Pangalan yan ng deity. Hindi yan V. Ibang letra yan. Hindi ko lang sasabihin kasi mga bulok tong mga maestro-maestro sa YouTube na nag-share dyan eh. So, doon mo malalaman na yung mga sinishare nila is galing lang sa mga PDF files, mga binibenta na aklat sa Shopee. Pero ang totoong letra niyan, hindi V. Rurukam yan eh. Meron pa yung isang letra. Yung mga nagtuturo sa YouTube ng mali, Virurukam kuno. Mali yan. Huwag niyong sundin yung debosyon na yun, yung turo na yun, kasi ibang entity tinatawagan nyo. Hindi na si Nunong Kamatayan. Pag alam nyo yung totoong letra doon, so makakapag-debosyon na kayo sa 7 kanunuan. So balik tayo dito sa medalyon ni King Solomon mga mix. So according din sa ibang sources, nagbasa-basa ako, hanap ako ng ibang mabasa natin sa internet. So
Ang medalyon na ito ay pinaghihinalaan nila na gamit o anting-anting ng isang Roman soldier. Kasi kung saan siya na-unearth o nakita, doon ay may isang settlement ng mga Roman soldier under the Roman Empire. I don't think nung mga panahon na yon ay Catholicized na yung Roman Empire kasi si Constantine naman yung nag-introduce ng Catholicism sa kanila, yung sinusunod nila yung Christianity. So may mga soldiers na pala doon na naniniwala na kay King Solomon. At isa sa mga soldier na yon ay sinusuot yung medalyon na yon kasi daw pang-protection daw yon. So pag nagkikipagdigma ka, so parang ikaw na rin si King Solomon. At isipin mo yung kalaban mo, yung mga kalaban mo mga sundalo, yun yung mga demonyo na sisibatin mo. So mga migs, mag-ingat kayo sa mga replika kasi I'm sure magiging mauso yan sa internet. Lalong-lalo na sa mga anting-anting community. So, huwag kayong bumili ng ganyan kasi hindi naman binibenta yan. Napulot lang yon yung imahe na yon at hindi natin alam yung totoong dasal para doon. May mga pangalan ng anghel, pero hindi natin alam yung mga incantation na akma para sa medalyon na yon. Baka kasi few months from now, may maghuhulma noon at magsisilabasan yun sa Shopee o di kaya sa Facebook para ibenta. Huwag kayong bumili. Mga migs, kaya ko ginawa ang video na to kasi isa na rin sa mga rason is para balaan kayo na huwag kayong bumili ng ganong medalyon kung kukopyahin man at ibenta dito sa Pilipinas. It's because yung mga Roman soldiers na gumamit noon, meron yung mga rituals eh. So meron silang sinusunod na mga alituntunin para mapagana yon. Baka may isa na namang Pinoy na maestro kuno, commander kuno, o kung ano pang kuno dyan na magkiklaim na biyasa siya sa medalyon na yon at alam niya ang sikreto doon. At tapos ikikwento pa sa YouTube. Gawin pang kwentong YouTube. Ako, kalokohan yan. Matagal na ako nagre-research about mga Philippine medallions. Wala akong nakita na gano'n na depiction. Ngayon pa lang magkaka-idea yung mga kumag na yan. Kaya gagayahin nila yan. Gagawa nila ng kwentong YouTube para for marketing. So balik tayo doon sa medalyon ha. May mga pangalan ng anghel. Alam niyo ba, may mga research din or may mga opinion ng mga researchers na ang kinakalaban ni King Solomon doon, yung nakahiga na diablo na sisibatin na niya, mayroong mga sabi-sabi na yun daw si Asmodeus. It's because present si Saint Raphael or Archangel Raphael. O sa kanilang kultura, ang tawag sa kanila is Israfel. So, napagtugma-tugma ko kasi kung babasahin mo yung aklat na Testament of Solomon, yung totoong Testament of Solomon na, hindi yung gawang Pinoy, yung totoong Testament of the Solomon na kasali sa Book of Enoch, may nakasulat doon na si Saint Raphael, siya lang ang tanging anghel na makakapag-discourage o makakatalo kay Asmodeus. So, pagdating sa mga gayuma, mga migs, kasi si Asmodeus, magaling yan sa Love Nostrum, nagagamit din yan kulam sa Gismondos, yan yung nagpapaandar. Pag according sa instinct nyo or sa intuition nyo or sa gawa nyo ng subay o sa pagtawas nyo, sasabihin ng intuition nyo na parang si Asmodeus ang nasa likod ng mga panggagambalang ito. So, dasalan nyo si Archangel Raphael. At syempre, dasalan nyo si Saint Michael kasi siya yung leader eh. Kasi, hingi ka muna ng pahintulot sa leader para mapakiusapan mo yung tauhan niya. Namangha lang ako mga migs kasi isipin nyo, 5th century CE pa siya, mayroon lang gumagamit ng mga medalyon.
meron nang gumagamit ng mga anting-anting, which is para sa akin, hindi siya labag sa tinuturo ng Bible. It's because ang nakadepict doon is mga biblical character. Nandoon yung mga anghel. Nandoon si King Solomon. Na-mention naman yan sa Bible. Nandoon si Lord. So, si Lord po, kung pagbabasihan natin yung mga Anunnaki, si Lord po ay siya, God the Father. Lord ang tawag sa kanya. Pag iba gani ang tawag, God ba or kung ano pang mga terminologies, hindi yan siya. So, yan yung tandaan nyo. Pag sinabing Lord or Adonai, Adonai Lord, same meaning lang yan. Si God the Father ang tinutumpok dyan. So, nakasulat sa medalyon na yon, our Lord defeated evil. So, ang aming Adonai, tinalo ang kasamaan. Para sa akin, na-topic na natin yan dati kung masama ba ang pagsuot ng medalyon. So, para sa akin, yung medalyon na yon, hindi yan masama. It's because, alam niyo mga migs, no offense, kung ihambing yung medalyon na yan na nakita nila, discover nila, ihambing yun sa mga occult medalyon ng Pilipinas, panalong-panalo yung may depiction ni King Solomon. It's because wala kang nilalabag doon. Wala kang tinatawagan na ibang pangalan eh. Yung mga pangalan nandun nasa Bible eh. Di yan tulad ng Pinoy occult na ibang mga pangalan na wala na sa Biblia. Tapos sasabihin nila, lihim daw. Halata naman na nangopia lang sila sa Katoliko, ni-revise nila, sasabihin nila sila yung legit. So, yun yung masasabi ko mga mix na yung medalyon na yon, mabisang mabisa. It's because yung mga karakter doon, biblical yung mga karakter. So mga mix, I hope meron kayong counting input na nakuha dito kasi sinishare ko lang ito kasi natuwa lang ako na nakita ko yung article na yun sa internet. So, the medallion that depicts King Solomon trusting a spear to the devil. Di ba? Sisibatin niya yung demonyo. Astig, ang angas mga migs. So mga migs, kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.